Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, December 17, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Masaya, excited na yung parang hindi pa rin kami, kumbaga hindi pa rin kami makapaniwala. Pamilya ni Mary Jane Veloso handa na sa pagsalubong sa kanyang pag-uwi ilang oras mula ngayon mula sa Indonesia. Pamilya Veloso muling umaapela kay Pangulong Marcos. Bigyan ng clemency si Mary Jane. Sa ating special report, DICT nagbabala laban sa mga fake online sellers at iba pang commercial scams ngayong holiday shopping rush. Itinuturing na pinakamalaking Pogo compound sa Kawit, Cavite sa buong Pilipinas. Tuluyan nang ipinasara dahil sa closure order. 12,000 Pinoy workers nawalan ng trabaho. Matapos magkampiyon sa UAAP Season 87 Men's Basketball, University of the Philippines nagdaos ng celebratory bonfire. At sa showbiz, American film na Wicked may big reveal na sa susunod na titulo ng sequel. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Handa na ang mga magulang ni Mary Jane Veloso na salubungin siya sa kanyang pag-uwi sa Pilipinas bukas December 18 mula Indonesia matapos yan ng 14 na taon sa kulungan dahil sa drug conviction. Muli namang umaapela ang pamilya Veloso kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na bigyan ng clemency si Mary Jane. Pero tumanggi nang magsalita ang Pangulo sa issue at sinabing nagdiriwang na ang bansa sa napipintong pag-uwi ni Veloso. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. Masayang-masaya po kami. Pinag-aandaan po namin talaga yung pagsalubong sa kanya. Baga doon na po kami sa airport matulog kaya hintay sa kanya. Sabik na po kami kasi. Walang pagsidla ng saya si Nanay Celia, ina ni Mary Jane Veloso na nakatakdang umuwi sa bansa nitong Miyerkules. Ito'y matapos ang 14 years sa kulungan sa Indonesia dahil sa drug trafficking. Ayon sa Indonesian authorities, 12:05 na madaling araw ng December 18 na alis ng Jakarta, Indonesia si Veloso sakay ng Cebu Pacific flight. Pagdating sa Maynila, idediretso si Veloso sa Women's Correctional sa Mandaluyong City at ayon sa Bureau of Corrections sa Bucor ay sasailalim siya sa 5-day quarantine para alamin ang estado ng kanyang kalusugan. Sinabi ni Bucor Director General Gregorio Catapang Jr. na kasama sa susundo kay Mary Jane mula Indonesia na matapos ang quarantine period sa December 24 ay bibigyan ng pagkakataon ng pamilya Veloso na makasama si Mary Jane. Sa panayam ng news team sa atin ni Mary Jane na si Marites, sabiknaan niya siyang mayakap ang bunsong kapatid. Siguro magkakaroon kami ng exchange gift, mga ganon. Siyempre may pagkain din, ganon. Sobrang saya po, excited. Masaya, excited na yung parang hindi pa rin kami, kumbaga hindi pa rin kami makapaniwala na nangyayari na to, ganon. So, masaya. Naging emosyonal si Marites nang sariwain ang samahan nila ng kapatid. Laging siya yung nagli-lead ng magdadasal, ganyan, magpapasalamat sa Diyos sa biyaya na pinagkaloob sa amin. Laging siya yun eh. Tapos matulungin siya, yung bang hindi, pagka kinailangan mo siya, katulad ng kunwari, meron ako mga gagraduate yung mga anak ko, tapos hindi ako po pwede or wala akong susuot na damit, siya yung siya yung nagpo-proxy, ganyan, siya yung umaakyat sa stage. Bago niya matapos ang visiting hours ng pamilya kay Mary Jane sa Pasko, gustuan niya magkaroon sila ng picture ng buong pamilya. Kasi tapos nung nangyari to kay Mary Jane, dun para bang alam mo yun, yung hindi kasi noon hindi pa namin alam kung makakasama pa ba namin siya. So parang nanghihinayang kami na sayang di man lang kami nagkaroon ng family picture. Nasa Maynila na mga magulang ni Mary Jane habang susunod na bumiyahe pa Maynila ang 4 pa niyang kapatid at ilang kaanak. Muli namang umapila ng clemency ang ina ni Mary Jane kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sana pagdating ni Mary Jane dito sa Pilipinas,
ibigyan na po niya yung clemency para po makasama naman namin si Merjin. Halos 15 taon po namin hindi nakasama si Merjin. Sana ipagkalob na po niya ngayon. Ibigyan na po niya regalo at pamasko sa aming pamilya. Walang sagot dito ang Pangulo pero sinabi nagdiriwang na ang bansa sa napipitong pag-uwi ni Mary Jane. Lunes ng gabi na magpunta ang magulang ni Veloso sa Baclaran Church para dumalo sa unang simbang gabi para ipagdasal ang anak na si Mary Jane at ang hiling nilang presidential clemency. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Binabatikos ni dating Senate President Franklin Drilon ang Kongreso dahil sa paglalagay umano ng pork barrel sa 2025 national budget. Ayon kay Drilon, kinuha sa ibang ahensya ng gobyerno ang karagdagang pondo para sa pork barrel. Ginawan pa raw ng paraan ito para tapyasan ang pondo ng DepEd at alisan ng subsidiya ang PhilHealth para pondohan ang proyektong pang-eleksyon ng ilang mambabatas. Gayunpaman, iginigit ni Drilon na may kapangyarihan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na iremedyo ang mga issue sa national budget. Matatanda ang taong 2013 nang naging usap-usapan na ang pork barrel pero muling naging issue ito ngayon matapos busisiin ang naging realignment sa pondo ng bayan. The pork barrel are the realignments done by the members of Congress to fund their own projects. Ngayon, this is not provided in the General Appropriations Bill or the President's budget when it was submitted. Suportado ni House Senior Deputy Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ang kanyang ama na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa magiging desisyon nito patungkol sa 2025 national budget. Sa kanyang pahayag, binigyang diin ni Sandro Marcos ang pagbibigay prioridad ng Pangulo na ibalik ang 10 bilyong piso na tinanggal mula sa proposed 2025 budget ng Department of Education. Matatanda ang nangako ang Pangulo na ibabalik ang parte ng halos 12 bilyong piso na inalis ng Bicameral Conference Committee sa DepEd budget para sa 2025. Samantala, dumepensa naman ang ilang kongresista sa ginawa nilang pagtatapya sa pondo ng DepEd dahil sa mababa umanong utilization rate at issue sa implementasyon ng mga programa tulad ng computerization program para sa naturang sektor. The president is my father. I support him in whatever he says and whatever he hopes to achieve. Nagsagawa ng kilos protesta ang ilang mga progresibong grupo sa harap ng Kongreso para tutulan ang umano'y pork barrel na gagamiting pondo sa susunod na eleksyon. Ayon sa ilang grupo, binawasan umano ang pondo ng ilang social services funding tulad ng edukasyon at kalusugan para magamit sa ibang agenda na sana'y mas mapakikinabangan ng mas maraming Pilipino. Pero iginiit ng ilang mambabatas na walang anomalya sa ginawa nilang pagtapyas sa ibang ahensya. Anila, lehitimo ang 26 billion peso na AKAP fund sa ilalim ng DSWD. Kung talagang seryoso ang Kongreso na labanan ang korupsyon, dapat baguhin ang budget. Ibalik ang kinaltas na budget para sa mga serbisyong panlipunan, bawasan ang budget para sa utang panlabas, alisin ang lahat ng forma ng pork barrel. I don't have any idea kung paano yung sinasabi na 21 billion sa Kongreso at saka 5 billion sa Senado. Basta ang alam natin is yan pondo ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, at ang implementing agency niyan is ang DSWD. Aprobado na ng PhilHealth Board ang 284 billion pesos corporate operating budget ng ahensya para sa 2025 ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa. Tiniyak din ni Herbosa na tuloy ang benepisyo para sa mga miyembro dahil sapat anya ang pondo ng PhilHealth. Ang balitang A to Z ni Naomi Almojano. Mali yung nagsasabing siniro ang PhilHealth. May pera ang PhilHealth to provide. Yan ang buwelta ni Health Secretary Teodoro Herbosa matapos lumabas ang issue ng zero subsidy na ipinataw ng Bicameral Conference Committee sa PhilHealth noong nakaraang linggo. Inaprubahan na kasi ng PhilHealth Board ang 284 billion peso corporate operating budget para sa 2025. Mas mataas ito ng 10%
kumpara sa naaprobahang COB noong 2024. Yesterday, we just approved the corporate operating budget of PhilHealth without the subsidy. And covered pa rin kayo lahat ng indirect members are still covered and all the benefits will continue. Ang 271 billion pesos dito ilalaan para taasan ang case rates benefits, palawigin pang serbisyo para sa mga bata at karagdagang benepisyo para sa iba pang mga karamdaman. Iginiit din ni Herbosa na hindi totoong walang budget ang PhilHealth, taliwas sa kumakalat sa internet. Ang PhilHealth merong 600 billion pesos na nakatago sa bangko. So 500 I think of this is what's called invested funds. Nininvest nila, ini-invest sa treasury, dumadami. Tapos meron siyang 2-year reserves. Paglilinaw pa ng kalihim. Hindi po magsasara ang PhilHealth. Even without the subsidy, we can continue to provide all the health benefits dito sa population na to. Yung indirect, yung indigent, yung senior citizen, yung PWD. Tuloy din yung pag-increase ng benefits. Nangako rin ang ahensya ng PhilHealth na patuloy nilang aayusin ang kanilang serbisyo at patuloy na magbibigay benepisyo sa mga miyembro nito. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Todo na ang holiday shopping. Halos isang linggo na lang bago magpasko. Pero ayon sa Department of Information and Communications Technology, talamak din ang commercial scammers. Example dyan, isang retailer ng sneakers na ninakawan ng online identity at ginagamit ngayon sa panloloko sa ibang consumers. Paano nga ba makakaiwas sa ganitong mga modus? Alamin sa Balitang A to Z Special Report ni Kim Salinas. Shopping season na naman para sa marami. Pero ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT, panahon din ito ng mga online scam. Especially now because alam ho ng mga scammers, yung mga threat actors ho natin na marami hong pera na kumakalat ho ngayon. At ito yung mga panahon ng mga bonuses ho natin. Para sa maraming consumers, mas pabor ang online shopping para iwas sa hassle, traffic at siksikan sa malls. Pero babala ng DICT, talamak din ang mga fake sa internet retail. Kabilang ho sa mga commercial scams is yung mga fake shipping delivery notifications na natatanggap ho natin, yung fake online delivery scams, yung mga fake shopping websites. Si Bern Berso ay supervisor ng isang sneaker business na nabiktima ng commercial scam. Ninakaw ang kanilang logo at postings ng isang scammer para makapambiktima ng consumers. Nagko-complain sila mismo sa page namin, which is hindi naman sila sabi to order. Umorder sila sa mismong scam na page. Yung quality ng product na pinapadala dun sa kanila is napakababa. Tsaka hindi siya yung mismong kung ano in-order doon ng customer. Iba pagdating sa kanila. Naapektuhan tuloy ang kanilang negosyo dahil sa mga reklamo laban sa kanilang store brand na hindi naman sila ang may kasalanan. Bahala po sa amin bilang isang online seller na may mga customer na nagka-cancel. The reason, dahil nga sa nakikita nila doon sa mga comment section, nagko-complain ng customer na hindi naman sa amin umorder po. Inireport ni na Bern sa Facebook ang scam account at naglabas din sila ng paalala sa kanilang customers kaya't nakabawi at muling pumatok ang kanilang business dahil sa napatunayang lehitimo ang kanilang mga produkto. Paalala ng DICT sa online shoppers, suriing mabuti ang platform bago magbayad para sa anumang produkto. Malalaman yung scam to pag yung mga payment gateways hindi naman ho secured yung mga payment gateways na to. Makikita niya rin ho yan, yung mga URL address nila, iba rin ho. Hindi katulad ng mga payment platforms na alam natin. So doon ho, so either phishing yan, kinukuha yung information nyo, or talagang kinukuha yung pera nyo. Mahalaga ring i-activate ang multi-factor authentication sa mga shopping at banking apps. Iniinganyo ho namin kayo na mag-adapt na ng multi-factor authentication. Hindi ho ito nakakasama. Simple lang ho to. So ano mga to? Yung mga one-time passwords ho natin, biometrics ho natin, at saka yung mga iris scans ho natin, i-adapt na ho natin. Paalala ng sellers, i-double check kung legit ang katransact na online sellers at tingnan kung may proof ng live selling at successful delivery sa mga customers. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.
Pinoproseso na ng Bureau of Customs ang 15 abandonadong balikbayan boxes matapos hindi maproseso ng mga umano'y mandarayang, deconsolidators at consolidators ang mga package ng mga OFW. Ayon kay BOC spokesperson Attorney Vincent Philip Maronilla, nakatakdang pumirma ang Department of Migrant Workers sa mga dokumento para matiyak na makarating pa rin ang mga package sa tamang recipient sa kabila yan ng mga lapse ng mga kumpanyang dapat nagsasagawa ng delivery. Paliwanag pa ng ahensya, hindi kasalanan ng mga OFW na may mga nanloko sa kanila matapos sabihing tutulong ang mga ito kunyari sa pagpapadala ng mga package nila. Agad na ipapamahagi naman ang mga balikbayan box kahit nagkaproblema sa pagproseso. Inaasahan po namin na malalagdaan nila ito ngayong linggo at siguro po bago po magpasko, hopefully we can start distributing itong first batch of donated balikbayan boxes dun po sa mga recipient nila. Ito, ipapamigay po natin to dun mismo sa intended na recipient kasi alam naman po natin na kung paano pinagpaguran to ng ating mga bayaning OFWs para lang po may padala sa kanilang pamilya. Sakto naman ngayong Christmas season kung kailan inaasahang daragsa ang mga balikbayang OFW. Pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang one-stop shop para sa overseas Filipino workers sa Makati City. Ang bagong pasilidad na nasa bagong opisina ng Department of Migrant Workers sa Makati ay tatawaging Agarang Kalinga at Saklolo para sa mga OFW na nangangailangan o Action Center. Dito maaaring iproseso lahat ng tulong at suporta para sa mga OFW at kanilang mga pamilya mula yan sa kanilang pag-alis ng bansa, sa kabuuan ng pagtatrabaho abroad hanggang sa kanilang pagbabalik muli sa Pilipinas. Katuwang rito ng DMW ang iba pang government agencies tulad ng SSS, Pag-ibig Fund, PhilHealth at TESDA. I'm very, very happy that we are able to now, especially now that it's Christmas time, simply because at Christmas we all know that as many of our OFWs that can come home do come home. And so we are ready for them when they do come home for whatever their needs might be, so that they may continue their work or to change and come back home and find work here. Sa gitna po ng ating paghahanda ngayong papalapit ng Kapaskuhan, mag-ingat po dahil isa ng ganap na bagyo. Ngayong hapon ng Martes, ang binabantayang low pressure area sa Mindanao na pinangalanang Bagyong Kerubin. Nakataas ngayon sa signal number 1 ang Davao Oriental. Tinatayang nasa 215 kilometers silangan ng Davao City o 245 kilometers silangan ng General Santos City ang sentro ng Bagyong Kerubin. Taglay nito ang hanging aabot sa 45 kilometers per hour at pagbugsong hanggang 55 kph. Mabagal na kumikilos patungong southwest. Inaasahan naman na liliko ito patungong Hilagang Silangan sa susunod na 12 oras at unti-unting nilisanin ng Davao Region bago lumiko patungong Hilaga sa Miyerkules. Tatahakin naman ito ang Mindanao at Palawan mula Miyerkules ng hapon hanggang Linggo, December 22 bilang isang mahinang sama ng panahon na lang. Gayunpaman, nagbabala pa rin ang pag-asa ng malalakas na hangin at posibleng malakas na pag-uulan lalo na sa mga lugar sa Visayas at Mindanao na hindi direktang tatahakin ng bagyo. Ingat po mga ka-A to Z. Tampok ngayon ang kapamilya celebrity moms na sina Elise Hoson at Janela Salvador bilang bagong cover ng isang parenting magazine. Sa Instagram, ibinahagi ng Modern Parenting Mag ang cover ng kanilang pinakabagong issue na sina Elise at Janela bilang young parents na may fresh perspective, experience at knowledge sa pagiging isang ina. Tinalakay sa magazine ang mga pagbabago sa kanilang buhay mula sa pagiging aktres hanggang sa pagiging ganap na ina at kung paano nababalanse ang motherhood at kanilang karera sa showbiz. Pinuri rin ng issue ang empowerment ng kababaihan, pati na ang kanilang transformation sa magiging ina. Susunod, Pogo Hub sa Kawit, Cavite, tuluyan ng ipinasara. Halos 12,000 Pinoy workers nawalan ng trabaho.
At buong UP community nakiisa sa iconic bonfire celebration matapos ang kampyonato sa UAAP Men's Basketball. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Tuluyan nang ipinasara ngayong Martes ang Pogo Hub sa Kawit, Cavite. Ang huli at itinuturing na pinakamalaking Pogo compound sa buong Pilipinas. Dahil sa closure order, aabot sa 12,000 manggagawa ang nawalan ng trabaho. Ang tugon ng pamahalaan dyan, alamin sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Maraming mawawalan pero kailangan. Ganito ang eksena sa isinagawang inspeksyon at tuluyang pagpapasara ng mga lisensyadong Pogo Hub sa Island Cove, Kawit, Cavite, Martes ng umaga. Mismong si Interior Secretary John Vic Remulla ang nanguna kasama ang liderato ng Philippine National Police, PAGCOR, PAOK, Bureau of Immigration, Securities and Exchange Commission at maging ang lokal na pamahalaan. Pinadlock at pinaskilan ng closure order notice ang bawat pinto ng dormitoryo at Pogo Gaming areas na pagmamay-ari ng First Orient International Venture Corporation. Mga ka-A to Z, kung mapapansin ninyo, para ng ghost town ang Pogo Hub dito sa Kawit, Cavite. Dahil ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, noong nakaraang buwan pa tinanggal ang kuryente sa mga establishment dito para nang sa gayon ay hindi na makapag-operate pa ang mga Pogo Hub. Sa self-sustaining community, may restaurant, may beauty parlor, may KTV, may grocery. So, ayan nung peak niya, may mga 30,000 na tao dito. Ngayon, zero. At least yung nag-aalaga na lang ang natitira dito. Actually, ito na lang po ang natitirang Pogo or offshore gaming hub sa buong Pilipinas. So, pag sa umagang ito na isinara na po natin ito, wala na pong hub ang natitira dito sa atin sa buong bansa. Dahil dito, aabot sa 12,000 mga Pogo workers sa Kawit ang nawalan ng trabaho. Sa kabuuan, mahigit 40,000 na ang displaced workers dahil sa total Pogo ban alinsunod sa direktiba ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pero pagtitiyak ng DILG, may job fair naman na inihanda ang DOLE para sa mga nawalan. Ang DOLE ang DTI ay gumawa ng job fair para sa kanila. Para sa may mapunta sila ibang mga trabaho. Kasi may shortage rin tayo ng workers sa mga call center. So pwede sila ma-absorb talaga ron. Sa kabila nito, inamin naman ni Remulla na dati nilang pagmamay-ari ang Island Cove pero ibinenta na ito ng kanilang pamilya noong taong 2017 pa. So nag-transfer ownership lang ng shares ng First Orient. Yes, my father did. Yes. And we all signed, kaming 7 magkakapitid, we all signed off around that time. Giit pa ng kalihim, wala na nilang kinalaman ang mga Remulla sa Pogo operations nito. We lease the properties, the offices, the dormitories to legal IGL licensee holders. Matatanda ang ipinangako ni Remulla ang pagbisita sa naturang establishmento bago siya maupo bilang kalihim kapalit ni former Interior Secretary Benjamin Abeles Jr. Matapos ang pagpapasara, target ng otoridad na tugisin ang mga tinatawag na mushroom Pogo hubs na nagtatago sa mga hotel pagsapit ng 2025. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Inihain ng National Bureau of Investigation sa Department of Justice ngayong Martes ang mga kasong falsification at paglabag sa anti-dummy law laban kay Alice Go at 4 na miyembro ng kanyang pamilya. Kabilang sa mga kinasuhan sina Go ang kanyang mga magulang na sina Jiang Zhong Go at Lin Wenyi at mga kapatid na sina Sheila at Ximen Go. 7 kaso ng falsification ang isinampa laban sa Go family dahil sa maling impormasyon sa kanilang mga papeles sa Securities and Exchange Commission maging ang lugar kung saan sila nakatira. Kaugnay ang mga kasong ito sa issue ng pagbili ng 4 na parcel ng lupa para sa kanilang 3 Lin Q Farm sa mga Tarem, Pangasinan. Tinitingnan din naman ng NBI ang posibilidad ng pagsusulong ng forfeiture cases laban sa mga ari-arian ng pamilya Go.
they misrepresented themselves as Filipino citizens when NBI was able to sufficiently establish that they are Chinese citizens. They have falsified the articles of incorporation, the secretary certificate, and the general information sheet. They also lied when they said that they are occupants or residents of a place in Bulacan. When we checked, they have the punong barangay there issued certification that wala silang residency doon. Muling nagsagawa ng rotation at reprovisioning missions ng Philippine Navy sa siyam na isla sa West Philippine Sea mula December 3 hanggang 14. Ayon kay Philippine Navy spokesperson Commodore Roy Trinidad, nakakita sila ng 4 na Chinese vessels malapit sa Ayungin Shoal pero walang insidente ng kaguluhan o agresibong aksyon na naitala. Kabilang sa mga isla na sinasaliksik ng Philippine Navy ang Pag-asa, Lawak, Parola, Patag, Kota, Rizal Reef, Likas at Panata Islands. The AFP through Western Command conducted a rotation of troops and the provisioning of our forces on the 9 island features from 03 December to 14 December. The activities were conducted successfully. Gumuho ang ilang gusari sa Port Vila sa Vanuatu, kabilang na ang Embahada ng Amerika, France at iba pang bansa matapos yanigin ng magnitude 7.3 na lindol ang lugar. Ayon sa ulat ng US Geological Survey, nasa 57 kilometers ang lalim ng lindol at 30 kilometrong layo mula sa baybayin ng Efate. Nasundan pa ito ng 5.5 magnitude na aftershock matapos ang ilang minuto. Pansamantala namang isinara ang US Embassy dahil sa laki ng pinsala. Patuloy ang operasyon ng rescue teams ng Vanuatu habang nagbibigay na rin ng tulong ang Australia at nakahanda silang magpadala ng karagdagang suporta. Nagtipon-tipon ang buong komunidad ng University of the Philippines sa Sunken Gardens sa UP campus sa Quezon City para ipagdiwang ang kanilang pamamayagpag ngayong taon sa UAAP Men's Basketball. Pinangunahan ni UAP Season 87 Men's Basketball MVP JD Kagulangan ang pagsisindi sa iconic bonfire bilang tanda ng kanilang tagumpay laban sa De La Salle University Green Archers noong linggo. Sinasalamin ng bonfire ang naglalagablab na dedikasyon at pagsusumikap ng mga atleta ng UP para makamit ang kampyonato. Habang isinagawa rin ang iba't iba pang selebrasyon sa buong UP system, tanda ng nagkakaisang puwersa ng premyadong universidad sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nagpasalamat ang mga atleta sa walang sawang suporta at tiwala mula sa kanilang mga kapwa isko at iska. Sa aming pagbabalik, Geneva Cruz may pamaskong handog sa bagong music single niyang When Christmas Comes. At blockbuster American film na Wicked may sequel na sa susunod na taon. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. May pa-comeback single ang OPM singer from the 90s na si Geneva Cruz sa kanyang kantang pinamagatang When Christmas Comes, kung saan very timely ngayong holiday season na ipinasilip agad ang music video nito. Samantala, American film na Wicked may sequel na Wicked for Good. Kailan yan? Malaman natin sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. In some other time on some distant shore. Now we're here and I can't ignore. The 90s OPM pop princess is back. Muling nagbabalik sa mundo ng musika ang original member ng Smoky Mountain na si Geneva Cruz.
Sa kanyang Instagram post, ibinahagi ng singer-actress ang kanyang pinakabagong single na When Christmas Comes. Very timely ang release ngayong holiday season. May old school vibe ang kanta, kaya tiyak na tatama sa puso ng lahat. Inspired si Geneva sa pagsusulat ng kanta dahil in just 1 hour, may komposisyon na agad. Very demure, very mindful ang music video na may white Christmas feels ang peg. Ilan sa mga sikat na awitin ni Geneva ay ang Anak ng Pasig, Paraiso, Can't This Be Love at marami pang iba. Congratulations, Geneva! Maghanda ng muli, Wicked fans! I hope you're happy now dahil tiyak na magkakaroon ng sequel ang blockbuster musical fantasy movie na Wicked. Pinamagatan nitong Wicked for Good na inaasahang mapapanood sa November 21, 2025. Ang magandang balitang yan, inanunsyo mismo ng official social media page ng nasabing pelikula. Muling bibida sa second part sina Cynthia Erivo bilang Elphaba at Ariana Grande bilang Glinda. Nominado ang Wicked sa 82nd Gold Globe Awards, including the Best Motion Picture Musical and Comedy. But wait, there's more! 11 nominations din ang natanggap nito sa 30th Critics' Choice Awards at itinanghal rin bilang Best Film ng National Board of Review. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating quote of the night ay mula sa isang playwright na si Emily Acker. Ang paalala niya, hanggat nabubuhay ka, mayroon kang pag-asa na magsimulang muli. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ano nga ba ang lulutuin ni na ate o kuya? Maghatian na ng task dahil 8 days na lang bago ang masayang pagdiriwang. Ako po, si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!